Matthew chapter 15. Mga minanang tradisyon. Verse 1. Nilapitan si Jesus ng mga Pharisees at mga teachers ng law na galing sa Jerusalem. Tinanong nila si Jesus. Verse 2. Bakit nilalabag ng mga disciples mo ang tradisyon na tinuro ng mga ancestors natin? Hindi sila naguhugas ng kamay sa tamang paraan bago kumain. Verse 3. Sumagot si Jesus, bakit mo nilalabag ang utos ng Diyos para masunod lang ang mga sariling tradisyon nyo? Verse 4. Sinabi ng Diyos, igalang mo ang tatay at nanay mo, at kapag sinumpa mo ang tatay o nanay mo, dapat kang patayin. Verse 5. Pero tinuturo nyo na pag ang isang tao ay may kakayahan na tulungan ang magulang niya, ay nagsabing, inalay ko na sa Diyos ang anumang matutulong ko sa inyo. Verse 6. Hindi na niya kailangang tulungan ang magulang niya. Ganyan niyo binabaliwala ang utos ng Diyos para masunod ang tradisyon niyo. Verse 7. Mga plastic, tama nga ang sinabi ni Prophet Isaiah tungkol sa inyo. Verse 8. Sinasabi ng mga tao na ginagalang nila ako, pero malayo naman ang puso nila sa akin. Verse 9. Walang kwenta ang pagsamba nila sa akin kasi tinuturo nilang galing sa Diyos yung mga utos na gawa-gawa lang nila. Ang nagpaparumi sa tao. Verse 10. Tinawag ni Jesus ang mga tao at sinabi niya sa kanila, makinig kayong mabuti at intindihin niyo ang sasabihin ko. Verse 11. Hindi ang pinapasok ng tao sa bibig ang nagpaparumi sa kanya. Yung lumalabas sa bibig, yun ang nagpaparumi sa kanya. Verse 12. Nilapitan si Jesus ng mga disciples niya at sinabi nila, alam niyo po bang nasaktan ang mga Pharisees sa sinabi niyo? Verse 13. Sumagot si Jesus, bubunutin ang bawat halaman na hindi tinanim ng Ama kong nasa langit. Verse 14. Hayaan niyo lang sila, mga bulag na nag-aakay ng bulag, at bulag din ang umaakay sa isang bulag. Pareho silang mahuhulog sa bukay. Verse 15. Pero sinabi ni Peter sa kanya, ano pong ibig sabihin ng parable na ito? Verse 16. Di niyo pa rin ba naiintindihan ito? Sagot ni Jesus. Verse 17. Di ba ang anumang pumapasok sa bibig ay napupunta sa tiyan at dinudumi pagkatapos? Verse 18. Pero ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso at ito ang nagpaparumi sa tao. Verse 19. Sa puso nanggagaling ang mga masasamang pag-iisip na nagtutulak sa tao para pumatay, ngaliwa, maging immoral, magnakaw, magsinungaling, at manira ng puri ng ibang tao. Verse 20. Ito ang mga nagpaparumi sa isang tao. Pero kung kakain siya ng hindi muna naghuhugas ng kamay, hindi yung nagpaparumi sa kanya. Ang faith ng babaeng taga-Kanaan. Verse 21. Umalis doon si Jesus at pumunta sa malapit sa mga city ng Tyre at Sidon. Verse 22. May babaeng taga-Kanaan na nakatira sa lugar na yon. Lumapit siya kay Jesus. Anak ni David, sigaw niya. Sir, maawa po kayo sa akin. Sobrang pinapahirapan ng demonyo ang anak kong babae. Verse 23. Pero hindi siya sinagot ni Jesus. Lumapit ang mga disciples kay Jesus at nakiusap. Paalisin niyo na po siya. Sunod siya ng sunod sa atin at napakaingay niya. Verse 24. Sinabi ni Jesus, pinadala ako para lang sa mga naliligaw na tupa ng Israel. Verse 25. Pero lumapit ang babae at lumuhod sa harapan niya. Sir, tulungan niyo po ako, sabi ng babae. Verse 26. Hindi tama na kainin ang pagkain ng mga bata at ihagis sa mga aso. Sagot ni Jesus. Verse 27. Sumagot ang babae. Tama po kayo, pero kahit ang mga aso ay kumakain ng mga tira-tirang pagkain nilalagay mula sa mga mesa ng mga amo nila. Verse 28. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, Ale, napakalaki ng pananalig mo. Magkakatotoo ang gusto mo. Sa oras ding yun, gumaling ang anak niya. Nagpagaling si Jesus ng maraming tao. Verse 29.
Pag-alis ni Jesus doon, dumaan siya sa tabi ng Lake Galilee. Umakyat siya sa bundok at umupo. Verse 30. Lumagsa ang mga tao sa kanya. Dala-dala nila ang mga pilay, lumpo, bulag, pipi at marami pang mga taong may sakit. Dinala nila ang mga to sa paanan ni Jesus at pinagaling niya sila. Verse 31. Bumilib ang mga tao nang makita nilang nakakapagsalita na ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag, at pinuri nila ang Diyos ng Israel. Pinakain ni Jesus ang 4,000. Verse 32. Tinawag ni Jesus ang mga disciples niya. Sabi niya, naawa ako sa mga taong to, kasi 3 araw na natin silang kasama at wala man lang silang pinakain. Ayoko silang paalisin ng gutom dahil baka himatayin sila sa daan. Verse 33. Sumagot naman ang mga disciples, saan po tayo kukuha ng pagkain dito sa desert para pakainin ang ganyang karaming tao? Verse 34. Ilan ang tinapay niyo dyan? Tanong ni Jesus sa kanila. 7 po. At meron din kaming ilang piraso ng maliliit na isda, sagot nila. Verse 35. Pinaupo ni Jesus ang mga tao sa lupa. Verse 36. Kinuha niyang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat siya sa Diyos. Tapos pinaghati-hati niya ang mga yon at binigay niya sa mga disciples at dinistribute nila iyon sa mga tao. Verse 37. Nakakain at nabusog ang lahat. Inipon ng mga disciples ang mga natira at nakapuno pa sila ng 7 basket. Verse 38. Nasa 4,000 ang lalaking kumain, hindi pa kasama sa bilang ang mga babae at mga bata. Verse 39. After pauwiin ni Jesus ang mga tao, sumakay na siya sa bangka at pumunta sa lupain ng Magadan.